Ayan o, dito na tayo, Los Baños. Los Baños. Los Baños. Yes, good. Pasok mga suki. Sabi nga, word of the day, unahin ang mga bagay na nasa taas. Yan, mataas talaga to. Ibig sabihin ay yung mga kalooban ng Diyos. Thanks for watching and sharing the Baño. Sarap dito, malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Yun o. Malamig ang simoy ng hangin. O yan. Mas pa ng tower o. Thanks for watching and sharing. Hindi ako pwede mag-manage ng Yung chicken ko sa iyo. Balat ka naman kita sa pag-manage. Kunin ka pa namang man. Ganda ng view oh. Robinson pala yan oh. Robinson. Let's go na. Yun. Tayo galing oh. Ay, shout out sa mga galars. Sa mga galars. Shout out, follow for more. Yan oh. Baka naman, Makdo. Sabi nyo. Sarap dito, malamig ang simoy ng hangin. O yan, parang tower oh. Thanks for watching and sharing. Pasok mga suki. Sabi nga, word of the day, unahin ang mga bagay na nasa taas. Yan, mataas talaga to. Ibig sabihin ay yung mga kalooban ng Diyos. Thanks for watching and sharing. Okay, itong dito ang view. Taas. Word of the day, yun ay ng mga bagay na nasa taas. Sabi nga, ibig sabihin ay mga kalooban ng Diyos. Yan, literal na mataas yung ating Diyos. Ganda oh. Grabe. Thanks for watching and sharing. Kapag walang mapa, hindi mo alam ang kanyang pupuntahan, subalit si Abraham ay sumunod. Amen. At ito ay nakasulat sa Biblia, at actually, ito ay nasa Hebrews chapter 11 na yung
kapitulo na yon ay tumutukoy sa mga bayani ng pananampalataya na dapat natin ginagaya. Amen? Kaya ngayong gabi, amen, kung tatawagin ka ng Diyos na hindi mo alam kung saan, susunod ka ba? Susunod ka ba? Amen. Yun nga alam mo na pag minsan hindi ka sumusunod. Amen. Kaya halimbawa sa linggo, amen, alam mo kung saan ang church. Pero dahil may reunion kayo, wala ka. Kaya paano ko kakantahin yung kailan may di kita ipagpapalit? Kung lagi natin ipinagpapalit ang Panginoon. Amen. Pero walang ganyan dito sa Laguna, sa Cavite at Bicol. Kaya ngayong gabi, amen, ay kapag sinabi sa iyo ng Diyos, ikaw ba'y susunod? Ang makikita natin kay Abraham, unang-una, sapat na ang panawagan ng Diyos para siya sumunod. God's call is sufficient for obedience. Amen. Kung gusto mong makapaglakbay na walang mapa, dapat ay sapat na ang panawagan ng ating Panginoon. Ang totoo niyan, mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya, amen, ay ang pagtawag sa atin ng Diyos. Kung hindi tayo tinawag ng Diyos, wala tayo rito. Amen. Kaya tayo narito, tinawag tayo ng Diyos at tayo ay sumunod sa pagtawag na iyon ng ating Panginoon. Kaya kanaligtas may sumunod na pastor, pumunta sa lugar na iyong kinaroroonan, nakarinig ka ng Ebanghelyo. Amen. Kaya ikaw ay naligtas. Kaya ang basihan ng iyong pananampalataya lagi ay pagtawag ng Diyos. Amen. At dito sa Genesis, mga kapatid, nang tawagin ng Diyos si Abraham, amen, Abraham pa ang kanyang pangalan, basahin natin Genesis 12:1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, aalis ka sa iyong kinasanayan, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama. So, paulit-ulit kumbaga yung attachment, kamag-anak, bahay ng iyong ama, lupain, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Alam niyo kung si Abraham ay sigurista, babaliwalain niya ang tawag ng Diyos. Alam niyo, tinignan ko sa dictionary yung Tagalog to English na translation. Walang sigurista. Mga Pilipino lang yata ang sigurista. Amen. Marami sa atin dito ang tinatawag, pero sigurista. Eh, ano pag mayroon doon? May suporta kaya? Ano kayong mangyayari? Amen. Anong mapapala ko doon? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pwede baliwalain ni Abraham kung siya'y sigurista na kagaya natin. Amen. Dahil ang panawagan sa kanya ay sa lugar na hindi niya alam at meron siyang dahilan. Unang-una, sa puntong ito, mga kapatid, wala pang ginawa ang Diyos kay Abraham para maniwala siya sa Diyos. Wala pang nagawa kahit ano. Wala pa siyang karanasan tungkol sa Diyos. Wala pang mga himala o mga kasagutan sa kanyang panalangin. Hindi pa nga niya kilala ang Diyos. Mapalad tayo, may Bible tayo, kilala natin ang Panginoon, pero si Abraham wala. Pero siya ay sumunod. Dahil sapat na ang pagtawag ng Diyos. Ang isa pang pwedeng dahilan ni Abraham, wala pa siyang nakita o nasaksihang tao na sumunod sa Diyos. Wala pa.
Amen. Marahil sasabihin nyo, Pastor, di ba, naroon na si Noe? Oo, pero, amen, alam natin nagkabaha. Amen, pagkatapos ng baha, nagtayo ng Torre ni Babel at nangalan ang mga tao. Diba mga kapatid? At ang pinakamalapit na sa lahi ni Noe, amen, ang pinakamalapit na naglingkod sa Diyos ay si Shem. Siyam na saling lahi.